Sa inyong tirahan, nililimitahan ba ang inyong espasyo at liwanag? Masyado bang mataas ang pader na ipinatayo ng inyong kapitbahay? Mayroong solusyon yan sa batas, ayon sa pagpapaliwanag ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Noong nakaraang linggo po ay nasabi namin sa inyo na ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa iba pang uri ng bribery. Subalit sa hapong ito, minabuti po namin na unahing bigyang pansin ang email ng isa nating manonood na si Ritz de Guzman. Bumili po si Ritz ng property sa isang subdivision sa Angeles City. Ito ay nasa loob ng perimeter ng nasabing subdivision. Sa hindi nila malamang kadahilanan, ang property nila ay nasa harap ng main road at hindi kinonsidera bilang parte ng nasabing subdivision. Sa original plan daw po, ang nasa likod ng kanilang property ay isang corner lot. May kalye din daw nakatabi ang kanilang property na sa kanyang pagkakaalam ay hindi naman nagagamit. Ang kalye daw pong ito ay sarado dahil may pader sa dulo nito kung saan nagsisimula naman ang kanilang property. Dahil dito, ang sulok na ito ay nagbibigay sa kanila ng magandang ihip ng hangin at maaliwalas na kapaligiran. Sa madaling sabi po ay may nagtayo na rin ng bahay sa likod ng kanilang property. Kaya lamang ay tinayuan ng matataas na bakod ng kanilang bagong kapitbahay ang tatlong sulok ng kanilang property. Ang natira na lamang nilang source ng ventilation at ilaw ay ang harap ng kanilang bahay na nakaharap pa man din sa main road. Ang tanong po ni Ms. Ritz de Guzman ay kung maaari raw ba niyang i-demand na babaan ang mga nasabing pader na itinayo ng kanilang bagong kapitbahay. Yung original daw po bang kalye na nasa plano ng subdivision ay maaari daw ba talagang ibenta? Hindi ba daw dapat ay sa kanya ibinenta ang property ng nasabing bago doon sa kapitbahay niya? Na tinatanong po niya ay tungkol sa right of first refusal. Alam niyo po, sa isang kaparehong desisyon ng Supreme Court, tinalakay ang mga requirements ng Civil Code tungkol sa tinatawag nating easement of light and view. Sabi po sa Article 581 ng Civil Code, ang may-ari ng isang pader na hindi party wall at may katabing isa pang property din ay maaaring maglagay dito ng bintana o openings o butas upang magkaroon naman ng kaunting liwanag. Pero ang taas po nito ay dapat na kasing taas ng kisame ng kanyang bahay o yung medyo mababa lamang ng kaunti dito. Ang butas na maaaring gawin ay humigit kumulang 30 square centimeters lamang po at kinakailangan na may iron grate o yung harang na bakal at screen. Pero ang may-ari po ng katabing bakod ay maaaring takpan ito kung siya po ang nagmamay-ari ng pader o part owner siya nito, lalong-lalo na kung wala naman pong kasunduan sa kanilang dalawa tungkol sa pagbutas ng pader na ito. Sa Article 582 naman po ng Civil Code, kung gagawa naman po ang katabing bahay ng balkonahe o bintana at overlooking po ito sa bintana ng kabilang bahay o balkonahe ng kabilang bahay, dapat po na may distansyang 2 metro mula sa pader na nasa kanilang pagitan. Sa nakikita po natin sa batas, mahalaga ring malaman kung sino ang nagtayo ng pader at pinakamahalaga dito ay kung may kasunduan bang magkapitbahay hinggil sa pagtatayo nito. Pagdating naman po sa usapin kung ang isang kalye ay ibinenta at kung kayo ang may right of first refusal dito, ang sagot po rito ay hindi. Sinasabi po na isang desisyon ng Supreme Court noong 2006 na ang mga open spaces, kalye, eskinita at sidewalk sa mga subdivision ay para sa publiko, kung kaya't ito ay beyond the commerce of man o hindi maaaring ibenta at tayuan ng bahay o lagyan ng bakod ng kahit sinong tao. Ibig pong sabihin nito, wala pong maaaring mag-claim na sila ay may right of first refusal sa kalye. Marami pong salamat sa inyong pagsulat sa amin, Ms. Ritz de Guzman. Sana po ay naging makabuluhan ang aming naibahagi sa inyo ngayong hapong ito. Kami po ay laging handang sumagot sa inyong mga katanungan legal. Mag-email lamang po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.